Get it together, Samantha. Ayaw mo sa engagement party na to pero kailangan. Para to sa bahay at lupa niyo, okay? Kausap ni Samantha sa sarili. Malalim siyang napabuntong hininga habang tinititigan ang sarili sa salamin ng CR na kinaroroonan niya. Samantha Aguilar, what a surprise to see you here. Napalingon siya sa babaeng nagbanggit ng kanyang pangalan na kapapasok lamang sa CR. Napairap siya nang makilala ito. I must admit, hindi ko rin inasahan na makikita ka rito sa mismong engagement party ko, Hana. Bakit naman hindi? Ako ang kapatid ng fiancé mo. Matagal ka na nakatira sa LA, Hana. At alam ko naman na ayaw mo akong pakasalan ng kapatid mo. Allergic ka na sa akin mula pa ng college tayo. Kaya nakakagulat na narito ka. Come on, Samantha. We're both 30 already. That was like, 8 years ago? Nakamove on na ako sa pagiging academic rivalry natin noon. Besides, don't act like you're hurt sa sinabi ko. Alam ko rin naman na kaya ka pumayag na magpakasal kay Kuya Harvey ay dahil malaki ang ninakaw ng daddy mo sa company namin bilang head ng finance department. Kulang pang kabayaran ng rice farm niyo sa Bicol para ipambayad sa 5 million na kinuha niya sa Sarmiento Insurance Company. At ngayon, tingnan mo naman, ikakasal ka na at magiging parte pa ng pamilyang ninakawan ng ama mo. Nakakulong na si Dad, pinagbabayaran na niya ang mga kasalanan niya. Namayapa na rin si Mommy na 3 taon na pinahirapan ng sakit niyang lupus, na siyang dahilan kung bakit nagawa ni Dad na magnakaw sa company funds niyo para ipagamot siya sa ibang bansa. Pero alam mo, kung ano man ang mga kasalanan ng magulang ko, hindi ako kasama ron, Hana. Hindi nga. Wala naman akong balak na hadlangan ng kasal niyo ni Kuya Harvey. Natutuwa pa nga ako na makita kang magdusa. Admit it, Samantha. Hindi mo mahal si Kuya Harvey. Napilitan ka lang na pumayag na magpakasal sa kanya dahil sa kasalanan ng pamilya mo sa amin. Ayaw mong pati ang bahay at lupa niya ikunin namin. Kaya pumayag ka sa alok na kasal ng kapatid kong patay na patay sa'yo. Wala kang magawa kasi wala na ang farm niyo. Nakakulong na ang magnanakaw mong ama. Patay na rin ang mami mo. Kung hindi nga lang nagpumilit si Kuya Harvey kina mami at daddy na pakasalan ka, wala nang matitira sa'yo. Imbis na maapektuhan ay napangiti na lang si Samantha. Are you enjoying this, Hana? Go on. Make fun of my misery. At least ako, mahal ako ni Harvey. He would do everything for me. Eh ikaw, balita ko kakadivorce niyo lang ng asawa mo sa LA dahil nag-cheat ka raw? Shut up, Samantha. Napuno ng galit ang mga mata ni Hana. Bakit? Ikaw lang ba may karapatan na pagtawanan ng misfortunes ko? Dapat ako rin. At least ako, hindi ko kasalanan ng mga nangyari sa pamilya ko. How about you? Ano pakiramdam na magloko tapos nahuli ng asawa? Kaya ka ba umuwi dito sa Pilipinas? Kasi pinalayas ka na ng asawa mo pagkatapos kang i-divorce? Sabing tumahimik ka! Itinulak siya nito kaya muntik pa siyang mapasubsob sa sink. Mabuti na lamang at napahawak siya sa gilid. Pero tumawa siya ng sarkastiko upang lalong asarin si Hana. Now you're angry. Kapag ginagantihan ka, nagagalit ka. How pathetic of you, Hana Sarmiento. You know what? I'll go ahead. Hinahanap na ako ng fiancé ko. By my future sister-in-law. Mapang-asar niya itong nginitian bago siya naglakad palabas ng CR. Napaseryoso siya nang tuluyang makalabas. Hindi niya gustong patulan si Hana. Ngunit hindi niya pwedeng hayaan itong tapak-tapakan siya. Imbis na bumalik sa event hall, ay nanatili siya sa labas kung saan naroon ang malaking fountain. What is the soon-to-be bride doing out here? Boses ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Napalingon siya rito at nakita ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng tuxedo. Guwapo ito at kapansin-pansin ang mapupungay nitong mga mata na nakakatunaw kung tumitig. Pamilyar ito sa kanya, ngunit hindi niya matandaan kung sino. Sino ka? I mean, I don't know you. Bakit kinakausap mo ko? Naguguluhang tanong niya rito. You're being rude, Samantha. Hindi ka naman ganyan dati. Kumunot ang noo niya habang nakatitig sa mukha ng lalaking kaharap. Oo nga, gwapo na kung gwapo to. Kaya lang, hindi niya maalala kung sino to. Do we know each other? Grade 6, the chubby boy, remember? Unti-unting nalaki ang mga mata niya habang nakaawang ang bibig. Oh my God, is that you, Seb? Don't call me that, Sam. Okay. Sebastian Salcedo. Shit, hindi kita nakilala. I swear, look at your body. Mukha ka ng model. Of course, hindi na ako matabang bata na kaklase mo na palagi mong pinagtatanggol sa mga bullies ko. Nakangangang pinasadahan niya ito ng tingin.
Wow, you look different. But in a good way ha. Magkaedad lang tayo, diba? We're both 30 already. Ang macho mo na ah. Grabe, sobrang tagal nating hindi nakita. 18 years. Mula nang makagraduate tayo ng elementary, wala na akong balita sa'yo. Pero sa bagay, ang laki ng Makati kaya malabo talaga tayong magkita. Ano nga palang ginagawa mo dito sa engagement party ko? I was invited by Densho Sarmiento. Oh, Harvey's father? Yes, nagkakilala kami dahil may binili akong property sa kanya dito sa Pilipinas. I intend to stay here for 3 months. Wait, hindi ka na rito nakatira? Hindi ba sabi mo wala ka na balita sa akin mula na makagraduate tayo ng elementary? Yun ay dahil kinuha na ako ng lolo ko at dinala sa Amerika. Hindi ko yata nakwento sa'yo na isang businessman ng lolo ko sa side ng aking ina. His telecom company is based in America at ako nang nagpapatakbo ngayon. Kinailangan ko lang umuwi rito for personal reason. Talaga ba? Pero ang nakwento mo sa akin noon, may mommy at daddy ka pa na nag-aalaga sa'yo. Nasaan na sila ngayon? My mom is dead and I don't want to talk about it. Napakurap-kurap siya nang mahimigan ang lungkot sa boses nito. Oh, sorry. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa muling magsalita si Samantha. Well, I'm just happy to see you again, Seb. Masama siya nitong tiningnan kaya natawa siya. Okay. Sebastian. Napairap ito sa kanya. You're weird, Sam. Ha? Paano ako naging weird? Tonight is your engagement party but I barely saw you smile like you're doing now. Nabura ang mga ngiti ni Samantha. I don't know what to say. You don't want to marry that guy, do you? Natahimik siya. Nagtataka siya kung paano nabasa ni Sebastian ang kanyang iniisip. Masyado nga bang halata na miserable siya? Fine, hindi mo kailangang sagutin ang tanong ko. It's obvious. I want to answer it though. Then answer. Ayoko magpakasal sa kanya, Sebastian. And why is that? I don't love him. Napipilitan lang ako kasi wala akong choice. Pinapakita ko sa lahat na okay lang sa akin ang mga nangyayari. Pero hindi. Gustong-gusto kong makaalpas. Gusto kong tumakas sa sitwasyon na to pero wala akong matatakbuhan. Wala na akong pamilya. Wala na ang rice farm namin. Pati bahay at lupa namin dito sa Makati gusto nilang kunin. Pero hindi ako pumayag. And then Harvey offered me a deal. Magpapakasal ako sa kanya para hindi nila galawin ang bahay at lupa namin. Yun na lang ang natitirang property namin. Kaya kailangan kong protektahan yun. Gusto kong sisihin si Dad pero hindi ko magawa. Kasi ginawa niya yun para kay Mommy. I don't know how to handle this. Itong engagement party na to, I hate it. Para akong hinahatulan. I feel like I'm going to a prison of hell. So kung may chance ka na tumakas sa sitwasyon na yan, gagawin mo? Why not? I mean, hindi naman dapat ako naghihirap ng ganito eh. Wala akong kasalanan. Kahit pa pumayag ako magpakasal para maligtas ang bahay at lupa namin, ayoko pa rin magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Do you want my help? Tila nabuhayan si Samantha ng pag-asa. Are you gonna help me? I don't know. Pinag-iisipan ko pa. Hindi kasi ako sanay tumulong. Kapag nag-umpisa akong tumulong, malaki ako maningil, Sam. Natawa siya ng kaunti. Really? I don't remember you like that. Ang bait mo kaya dati kahit nabubuli ka. Dati yun. Marami nang nagbago. Natuto na ako kay Mommy. Sobrang bait niya noon at naabuso siya. Let me tell you my story. After graduation ng elementary, kumain kami sa labas ni Mommy. Masaya pa kami nang umuwi kami sa bahay. Pero nandun pala si Dad. Naabutan namin siyang ninanakaw ang mga alahas ni Mommy. Nabanggit ko na ba sa'yo noon na yung daddy ko, isang construction worker bago siya pinakasalan ni Mommy? Pero tinanggap siya ng buo ni Mommy. Minahal, binihisan. Pero nalaman namin na matagal na ginagawa ni Dad na nakawan si Mommy para ipadala sa kabit niya ang pera. Mom got furious. Hanggang sa nakita ko na lang na sinaksak siya ni Dad sa tiyan. Ang sabi ni Daddy, hindi niya sinasadya. Nandilim lang daw ang paningin niya. Pero isa lang ang tumatak sa isip ko nun. Kahit gaano kakabuting tao, hindi yung dahilan para kabutihan din ang ibalik nila sa'yo. My dad killed my mom. Nakakulong na siya pero yung galit ko sa kanya nandito pa rin. Natutop ni Samantha ang kanyang bibig sa kwento ni Sebastian. Hindi man lamang niya nabalitaan ang nangyari dito noon. Nagpatuloy naman sa pagkukwento ang binata. So my grandfather took me when he found out what happened. Tumira ako sa Amerika. Tinuruan niya ako na maging mas matatag, maging mas matalino at madiskarte. Pinaaral niya ako sa maganda at mamahaling university.
hanggang sa pinamana niya sa akin ng Morris Telecom Company. Oh my God, Seb. Hindi ko alam na ganun ang nangyari sa'yo at sa mami mo noon. Bakit hindi ka nang reach out sa akin? Nag-deactivate ka ng mga social media accounts mo. I don't want to bother you, Samantha. You have your own life. At saka nasa Amerika na ako nun. Tapos mga bata pa tayo noon. Anong magagawa natin? Wala. Well, I just thought we were friends. We were. Ikaw ang unang naging kaibigan ko noon. Kung ako pa rin ang dating Sebastian, I would help you with your problem right now. Pero marami nang nagbago. Ayoko nang tumulong sa kahit sino. Ayoko nang gumawa ng mabuti para sa iba. Hindi lang dahil sa takot akong maabuso, kundi dahil malaki akong maningil. E di singilin mo ako ng malaki with interest. Napatitig ito sa kanya. You don't know what you're saying, Samantha. Napanguso siya at napahalukip-kip. Ewan ko sa'yo, para ka namang hindi kaibigan dati. I'm not your friend anymore. Alam ko, damang-dama ko ang pagbabago mo. But it's okay. I'm sorry about your mom, Seb. Natahimik ito at maya-maya ay naglabas ng isang pirasong barya. Let me ask you, Samantha. Ano naman yun? Akala ko ba di na tayo friends? Oo nga, but if you're going to choose, head or tails? Natatawang napakunot noo siya. What are you doing? Just answer me, Sam. Dito nakataya kung tutulungan kita o hindi. Kapag tumama ka, then you're lucky. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi to laro, Sebastian. Hindi. Kung ibang tao ka, hindi ko na gagawin to at aalis na lang ako. Hindi kita tutulungan. Pero sabi mo nga, magkaibigan tayo noon. May pinagsamahan tayo. That's why I'm giving you the chance to choose between head and tails. Come on, Samantha. Don't waste this chance. Minsan lang ako tumulong. Malay mo, swertihin ka. Marahas siyang napamuntong hininga bago nagsalita. Fine, I'm choosing head. Umangat ang sulok ng labi nito at saka hinagis pataas ang barya at hinuli ng kamay. Kinakabahan na napaiwas ng tingin si Samantha. Maya-maya ay narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sebastian. Okay, this is over. Good night, Samantha. Akmang aalis na ito ngunit nagsalita siya. Wait, anong lumabas? Hindi mo ba sasabihin sa akin? Nope. Kung nanalo ka man, bigla na lang akong lilitaw sa harap mo. At kung natalo ka, and then I'm sorry. Goodbye, Samantha. Pero teka lang. Hindi na siya nito pinansin at tuloy-tuloy itong naglakad pabalik sa loob ng event hall. Pumasok na rin siya ngunit hindi na niya mahagilip ang binata. Bagkus ay si Harvey ang nakita niya. Hey Sam, kanina pa kita hinahanap. Where have you been? Nagpahangin lang ako sa labas, Harvey. Sino yung lalaking kausap mo? Kakilala ko, and I don't think kailangan mo siyang makilala. Hindi naman na kami magkaibigan katulad ng dati. Ngumiti siya rito ng maliit bago ito nilampasan. Ngunit sa gulat niya ay hinawakan siya nito sa braso. Medyo mahigpit yon kaya napangiwi siya sa sakit. Aray, bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako, Harvey. Do you really think I'm stupid, Samantha? What are you talking about? Akala mo hindi ko napapansin na hindi mo gusto tong party na to? The moment you accepted my offer, alam ko napipilitan ka lang. I've been trying to get your attention ng college pa lang tayo, pero hindi mo ako pinapansin. Pero ngayon bagsak ka na, saka ka pumayag na pakasalan ako. Ginagamit mo lang ako, at alam ko yun noong una pa lang. Pero itong pinapakita mo ngayon sa engagement party natin, umiiwas ka at pinapahalata sa mga bisita sa loob na napipilitan ka lang sa akin. Let me go, Harvey. Nasasaktan sabi ako. May bala ka bang umatras sa kasal natin, Samantha? Tell me. Natigilan siya at napatitig sa galit na mga mata nito. Ano, hindi ka makasagot kasi totoo. Nag-iisip ka ba ng paraan para makatakas sa akin? Pues ito ang sasabihin ko sa iyo, Samantha. Hindi ka makakatakas sa akin. Nabili na kita at ang buong pagkatao mo. Hindi mo ako pag-aari, Harvey. Mariing sagot niya. Sige lang, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, Samantha. Wala ka rin namang kawala sa akin eh. At ito ang sasabihin ko sa'yo. Huwag na huwag kang mag-iisip na tumakas o hindi ako siputin sa kasal. Hindi mo alam kung paano ako maningil. Are you threatening me? Yes. Ayaw mo naman siguro may masamang mangyari sa daddy mo habang nasa kulungan siya, di ba? Pwede ako mag-utos na patayin siya sa loob at ipalabas na suicide ako nangyari. I can do everything I want to make you mine, Samantha. Kaya huwag mong sasayangin ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Napakuyom ang mga kamao ni Samantha sa labis na galit na nararamdaman. Hayop ka. Huwag mong gagalawin si Dad. Sure, hindi ko siya gagalawin.
Basta ba tumupad ka sa usapan natin, walang masasaktan. Alam ko naman na kahit ang daddy mo ang dahilan kung bakit ka nandito sa sitwasyon na to, at kahit galit ka sa kanya, hindi mo pa rin siya kayang pabayaan. You still love him. Natutuwa ka ba sa ganito, Harvey? Na kailangan mo pang manakot at magbanta para lang pakasalan kita? Ganyan ka na ba talaga kadesperado sa pagmamahal at atensyon ko? You're the only woman that I ever loved, Samantha. Kahit nung college pa lang tayo, I've been admiring your beautiful face and your sexy body. Mabuti na lang talaga at nakuha na kita ngayon. Wala akong pakialam kahit sapilitan pa kitang nakuha. Sa akin pa rin naman ang bagsak mo. Kaya kung ako sa'yo, I'll behave. Para matuwa ako sa'yo. And one more thing. Don't you ever talk to other guys. Kapag nakita kita ulit na nakikipag-usap sa ibang lalaki, babaliin ko tong braso mo. Walang pwedeng makinabang sa'yo kung di ako lang. Naintindihan mo? Nanginginig ang buong katawan ni Samantha na napatango na lamang kay Harvey. Kahit nang makaalis na ito sa harap niya, ay tila natuod siya muli sa kanyang kinatatayuan habang nangingilid ang mga luha. You can't do anything about it, Samantha. Wala ka ng takas kaya tanggapin mo na lang. Anya sa isip bago naglakad na rin papasok sa loob. Batid niyang wala na siyang kawala sa sitwasyon na yon. Kaya naman kahit na dumating ang araw ng kanyang kasal, ay hindi siya makaramdam ng kahit na kaunting kasiyahan. Kabubukas lamang ng malaking pinto ng simbahan at inaasahan na ng lahat ang pagpasok niya. Nakaabang na sa harap ng altar si Harvey, ngunit tila ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Nice wedding gown, Samantha. Gulat na napalingon siya sa nagsalita sa kanyang gilid at nakitang si Sebastian yon. Nakasuot lamang ito ng simpleng itim na t-shirt at maong na pants. Seb, anong ginagawa mo dito? I'm here to save you. Just answer me honestly. Are you willing to be saved? Nanlaki ang kanyang mga mata sa tanong nito. Napatingin siya sa direksyon ni Harvey na ngayon ay madilim na ang muka. Maging ang kapatid nitong si Hannah at ang mga magulang nito. Nagbubulungan na rin ang mga bisitang naroon. What the hell is this, Samantha? Galit na sigaw muli sa kanya ni Harvey. Napalunok siya at sasagot sana, ngunit hinawakan siya ni Sebastian sa braso. Don't waste my time, Samantha. Sagutin mo ang tanong ko. Will you run away with me? Seb, I want to be free. Then come with me. Ilalayo kita rito. Let's run away from here. Kabado man sa maaaring mangyari, ay tila nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan nang sabihin yun ni Sebastian. Kaya naman dahan-dahan siyang tumango. Napangisi naman ito at hinawakan siya sa kamay bago siya hinila palayo roon. Tumigil sa harap nila ang isang kotse at kaagad silang sumakay bago yun muling umandar palayo sa simbahan. Magandang araw, Miss Samantha. Pati sa kanya ng lalaking nasa driver's seat. Tila nasa 40s na ito. He's Jimwell, my personal driver for today. Sambit ni Sebastian nang makita ang pagtataka sa kanyang muka. Napangiti na lang siya rito habang pilit pinapakalma ang sarili. How are you feeling? Tanong muli sa kanya ni Sebastian. Parang sasabog ang dibdib ko. Anya habang hawak ang kanyang dibdib. Natural lang yan. Hindi mo yata naisip na susulpot ako sa mismong araw ng kasal mo para itakas ka. Hindi ko maintindihan, Seb. I thought hindi mo ako tutulungan. I mean, hindi ko nakita kung head or tails ba yung lumabas sa coin mo nung engagement party ko. At saka, kung balak mo pala akong tulungan, bakit pinaabot mo pa sa mismong kasal ko? Hindi sa nagre-reklamo ako pero nakita ni Harvey ang mukha mo. Pag-iinitan ka niya, maging ng buong pamilya niya. I know what I'm doing, Sam. Naging hesitant lang ako na tulungan ka. Ilang araw at linggo kong pinag-isipan kung tutulungan ba kita o hindi. Hanggang sa nagdesisyon ako na pabayaan na lang kita. Wala naman akong responsibilidad sa iyo eh. Pero kanina pagising ko, hindi ako mapakali. And then naalala ko na ngayong araw na pala ang kasal mo. Namalayan ko na lang na papunta na ako sa simbahan kung saan kay kakasal. Hindi ko magamang baliwalain yung lungkot na nakita ko sa iyo ng engagement party mo. Dahan-dahang napangiti si Samantha dahil sa mga sinabi ng binata. Sa sobrang saya na nararamdaman ay niyakap niya ito bigla. Thank you, Seb. Akala ko hindi mo talaga ako tutulungan eh. Hindi ako galit kahit medyo na-late ka sa pagtulong mo sa akin. Lahat kaya kong tanggapin, basta makaalis lang ako sa sitwasyon na yon. Will you stop hugging me first? Napasimangot siya at kaagad na kumalas upang tingnan ito ng masama. Ang damot mo, masaya lang ako kaya gusto kitang yakapin. Pasasalamat lang naman yun. I know, pero pwede ka namang maging masaya nang hindi ako niyayakap, hindi ba? Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Pero okay lang, hindi mo pa rin naman ako natiis.
Pero matanong ko lang, paano na yung image mo? I mean, kung ako okay lang eh. Wala naman nang mawawala sa akin. Like I said, I know what I'm doing, Samantha. Pwede akong gumawa ng kwento na nagmamahalan tayo at hindi ko kayang hayaan na ikasal ka sa iba. Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. Sandali, parang magmumukha naman akong cheater sa lagay na yan. Come on, Sam. Alam ng lahat ng tao na arranged marriage lang ang meron kayo ni Harvey Sarmiento. Iisipin nila na matagal na tayong magkarelasyon bago pa kayo itinak ng ikasal. Plus, malalaman nila na magkababata tayo at magkaklase noon. Kaya mas titibay ang dahilan natin. Okay lang yun sa'yo? Yung isipin nilang may relasyon tayo? I don't mind. Wala naman akong girlfriend na masasaktan eh. At sa tingin ko, okay lang din sa'yo. Oo naman. Thank you talaga at dumating ka, Sem. Kanina feeling ko katapusan na ng buhay ko. Tapos heto ako ngayon. Nabuhayan ako ng pag-asa kasi alam ko nandyan ka para sa akin. Don't flatter yourself too much, Samantha. Hindi ko ginagawa to para sa'yo. I'm doing this out of guilt. Sus, kahit ano pang sabihin mo, the fact na nandito ka at kasama kita, thankful pa rin ako sa'yo. Para kang knight in shining armor ko. Yeah, whatever. Saan mo nga pala ako dadalhin, Seb? Tanong niya habang palingalinga sa labas ng kotse. Kinakabisa ang dinadaanan nila. Do you trust me, Sam? Yes, of course. Sasama ba ako sa'yo kung hindi? Then don't ask kung saan kita dadalhin. Hindi kita ipapahamak, okay? Okay, nagtatanong lang naman ako. Nakangiting tumingin na lamang siya muli sa labas ng bintana ng kotse, hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ngunit habang natutulog siya ay napanaginipan niya ang kanyang ama na si Antonio. Pinagtulungan daw ito sa loob ng kulungan hanggang sa mawalan ito ng buhay. Mabuti na lamang at kinising siya ni Sebastian kaya naputol ang kanyang masamang panaginip. You're dreaming, Samantha. Ani Sebastian. Seb, si Dad, sa sobrang saya ko kanina sa pagligtas mo sa akin, nakalimutan ko yung consequence na pwedeng mangyari dahil tinakbuhan ko ang kasal kay Harvey. Seb, pinagbantaan niya ako dati na pag-iinitan niya si Dad kapag hindi ako tumupad sa usapan. Nasa kulungan siya ngayon. Anong gagawin ko? Baka ipapatay siya ni Harvey dahil sa sobrang galit niya sa akin. Pati yung bahay at lupa namin, baka hindi ko na mabawi. Samantha, you have to calm down, okay? Look at me. Just breathe. Natigilan siya nang hawakan siya ni Sebastian sa magkabilang pisngi upang pakalmahin. Nanginginig man ang kanyang buong katawan dahil sa takot, ay tila bulang naglaho yon dahil sa presensya ng binata. Okay, breathe slowly, Samantha. Mariin siyang napapikit habang unti-unting kumakalma ang kanyang paghinga. Now open your eyes and listen to me. Sinunod niya ang sinabi ng binata at tumitig sa mga mata nito. Bago ako pumunta sa kasal mo kanina, alam ko na mangyayari ang kinatatakutan mo. I know how evil people work. Kapag alam nila ang kahinaan mo, yun ang gagamitin nila laban sa'yo. Kaya alam ko na kapag itinakas kita sa kasal mo, ipupuntirihan nila ang ama mo. So inunahan ko na sila. What do you mean? Nakontak ko na ang mga connections ko sa kapulisan. They will protect your father kahit anong mangyari. Hindi siya magagalaw sa loob. Pangako yan. And regarding sa bahay at lupa nyo, you have to let that go para wala na silang maging habol sa'yo kahit pa umatras ka ng kasal. I could pay for it, but I know you wouldn't let me. Ayaw mo naman sigurong mabaon sa utang sa akin, di ba? Napatango siya sa sinabi nito. Nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. So stop worrying and focus on yourself this time, Samantha. You deserve to be at peace. Huwag mo munang isipin ang mga consequences na sinasabi mo. Let me face it for you. Napaluha siya sa mga sinabi nito. Hindi niya akalain na gagawin niya ng binata para sa kanya. Seb, hindi ko alam magagawin ko kung wala ka. Stop overthinking and start a new life here in Bicol. Napakunot ang noo niya. Nasa Bicol tayo? Yes, nandito tayo sa rice farm ng pamilya mo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa labas ng bintana ng kotse. Madilim na sa labas dahil gabi na. Ngunit kitang-kita pa rin niya ang pamilya na rice farm ng kanyang pamilya. What are we doing here? Hindi na sa amin to, Sem. Paano? Hindi ba nabanggit ko sa'yo na kaya ako imbitado sa engagement party mo dahil magkakilala kami ni Dencio Sarmiento? Binili ko sa kanya ang property na to pag-uwi ko pa lang dito sa Pilipinas. What? Hindi ko maintindihan, Seb. Bakit mo ginawa yun? Gusto ko lang at walang kinalaman yun sa'yo. Don't lie to me. Imposibleng hindi mo alam na ang pamilya ko ang dating may-ari ng farm na to. I swear, I didn't know nung binili ko to.
Ang gusto ko lang noon habang nagbabakasyon ako rito sa Pilipinas ay may property ako na mabili. This farm has a small house too. And the one thing I like about this place is malayo sa kabihasnan. Nalaman ko lang na sa inyo dati ang property nito nung pagkatapos ko magpunta sa engagement party mo. So yes, hindi ko alam na sa inyo to dati. So stop assuming things na lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. At itong pagtulong ko sa'yo ngayon, hindi to libre, Samantha. Sinabi ko na sa'yo na kapag tumulong ako, maniningil ako ng malaki. Sana nagkakaintindihan tayo. Paano mo naman ako sisingilin? I have my savings pero hindi sapat yun. I was working as an accountant sa isang company sa Manila pero nag-resign ako dahil sa issue ni Dad. Nadamay ang trabaho ko and then inalok na ako ng kasal ni Harvey. To be honest, hindi ko pa alam kung paano kita sisingilin. Marami naman tayong oras para isipin yun habang nandito tayo. Nanlaki ang mga mata niya. Tayo? Of course, dito rin ako mag-i-stay. Saan pa ba? Oh God. Bakit ayaw mo? May iba ka pa bang mapupuntahan? No, it's okay. Farm namin to at umuwi kami dati dito tuwing summer. Kaya sanay akong tumira dito. Marunong din ako magtanim at mag-ani ng palay. Hindi lang halata. So, mapapakinabangan pala kita dito. This could be your opportunity to explore your new job. Alam mo, Seb, okay lang naman sa akin na maging farm girl. Hello, business namin to dati. I'm worried about you since sa Amerika ka na lumaki. May alam ka ba sa pagsasaka? Kaya mo ba talaga mamuhay sa ganitong lugar? What kind of question is that? Bibilhin ko ba to kung wala akong alam, Samantha? At isa pa, may mga farmers ako rito. Napangisi na lamang siya rito. Fine then. Bumaba na siya mula sa kotseng sinasakyan at tinanaw ang malawak na rice field na dating pagmamayari ng kanyang pamilya. Napangiti siya ng mapait dahil kailanman ay hindi na niya maibabalik pa ang dati. Maya-maya ay naramdaman niya si Sebastian na tumabi sa kanya at nakatanaw din sa rice field na may kadiliman. You're still wearing your wedding gown, Samantha. I know, at nilalamig na rin ako. Then let's go inside your former house. Hinawakan siya nito sa braso at nagpahatak na lang siya papasok sa maliit na bahay na naroon sa tapat mismo ng bukid. Napangiti siya dahil ganoon pa rin ang itsura ng dati nilang bahay doon. Maliit man pero maganda at preskong tingnan. Sinalubong sila ng isang matandang babae na tila nasa 50 years old na. Samantha, siya si Manang Esther. Siya ang namamahalan ng farm dito habang wala ako. Manang Esther, si Samantha. Magandang gabi, Samantha. Nakangiting body sa kanya ng matanda at natigilan nang makita ang kanyang suot na wedding gown. Tumikim naman si Sebastian bago nagsalita. Manang Esther, huwag ka na magtanong. Mahabang kwento. Kung pwede, pahiramin mo muna siya ng mga damit na pamalit ngayong gabi. Bukas na bukas, sasamahan niyo siyang mamili ng mga damit niya. Sige, baste. Maiwan ko muna kayo at maghahanap lang ako ng damit na ipapahiram sa magandang babae na kasama mo. Nang makaalis ang matanda ay narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Sebastian. Baste, talaga? Pigil ang tawang tanong ni Samantha sa nakasimangot na si Sebastian. Don't laugh, it's not funny. Ayaw mong tawagin kitang Seb pero kapag baste, okay lang? I have no choice. Makulit siya kahit ilang beses kong pagsabihan. Parang ikaw din. Ang cute kaya ng baste, pero mas bagay sa'yo ang palayaw na Seb. Hi Seb. Stop making fun of me, Samantha. Pagbibigyan kita ngayon. Bukas bibili ka ng mga damit at essentials mo. And then mag-uumpisa ka ng bayaran ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho mo rito sa farm. Understood? Yes, boss. Thank you ulit ha. I don't even know why I'm being nice to you. Napapailing na sambit nito bago pumasok sa isang kwarto. Maya-maya lang ay bumalik na si Mang Esther, dala ang mga damit na ipapahiram nito sa kanya. Nagpasalamat siya dito. Pagkatapos magbihis ay pinakain na rin siya nito. Si Sebastian ay nagpapahinga na raw sa silid nito. Nakakamiss po talaga ang lutong Bicol. Hindi ko po alam kung kailan ako huling nakakain ng ginataang laing. Nako, iba talaga ang sarap ng mga lutong Bicol dito, Ineng. Yung anak kong si Brian, engineer yun sa Maynila, pero madalas umuwi yun dito sa Bicol para lang matikman ang mga luto ko. Wow, may anak po kayong engineer? Oo, naitaguyod ko ang pagpapaaral sa kanya dahil na rin sa tulong ni Baste. May isa rin akong anak na babae, si Maricel. Katulong ko siya dito minsan. Pero madalas nasa bayan siya at nagtitinda ng mga kakanin. Oh, okay. But did you mean si Sebastian po? Hindi po kasi ako sanay na Baste ang tawag sa kanya. Natatawa ang Anya. Tumawa ito at tumango. Pasensya ka na.
Sanay lang akong tawagin siyang Baste. Kahit nung bata pa kasi siya at noong amo ko pa yung ina niyang si Jean, ganoon na talaga ang tawag ko sa kanya. Napakunot ang noon ni Samantha. Teka lang po, ibig sabihin matagal na po kayong magkakilala ni Sebastian? Oo naman, Ineng. Ako yung katulong nila dati sa Makati nung nabubuhay pa yung mommy ni Baste. Siguro naman, alam mo na yung nangyari sa kanila. Opo, nakakalungkot nga po yung nangyari sa mommy niya. Hindi ko po nabalitaan yun. Grabe nga ang nangyaring yun. Pagkatapos nun, kinuha na siya ng lolo niya at dinala sa Amerika. Pero hindi niya ako pinabayaan. Kahit nang magbinata na siya, tinulungan niya akong mapaaral ang anak kong si Brian. Hindi siya nakalimot. Napangiti si Samantha. Ang sabi niya, ayaw niyang tumutulong siya. Pero tingnan niyo nga, tinulungan pala po niya kayo. Ayaw niyang tawagin na pagtulong ang ginawa niya para sa amin. Ang sabi lang niya, ibinabalik lang niya ang pagiging mabuting kasambahay ko noon sa pamilya niya. Nagtayo siya ng malaking pader sa puso niya, Ining. Dahil sa nangyari sa mami niya at sa ginawa ng mamamatay tao niyang ama. Kaya yung mga pinapakita niyang pagsusungit sa'yo, hindi totoo yun. Siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Tingnan mo nga, tinulungan ka pa niyang makatakas sa sitwasyon mo na hindi mo gusto. Kahit hindi ako magtanong, alam kong espesyal na tao ka para kay Baste. Nakasuot ka pa ng damit pang kasal kanina. Ibig sabihin, itinakas ka niya sa mismong araw ng kasal mo. Hindi niya gagawin yun kung hindi ka espesyal para sa kanya. Pinamulahan ng mukha si Samantha. Naku, hindi po siguro. Ang sabi po niya, nagigilty lang siya na hindi ako tulungan kasi nagdrama ako sa kanya nung engagement party ko. Saka yung pagtulong po niya sa akin ngayon, may kapalit po yun. Pero syempre, na-appreciate ko po yung ginawa niyang pagtulong sa akin. Ngumiti ng makahulugan si Manang Esther. Hay nako, hindi na lang ako magsasalita. Manang Esther, mali po kayo ng iniisip, okay? Magkaklase lang po kami ni Sebastian mula ng grade 1 hanggang grade 6. Ako ang tagapagtanggol niya mula sa mga bullies. Kaya siguro nagilty na rin siya na hindi ako tulungan. Naisip ko lang naman yun, Ineng. Kasi noong binili niya tong property na to 2 buwan na nakararaan, kinuha niya ako at sinabing aalagaan ko tong farm na to dahil pagmamayari to ng dating isang espesyal na tao. Ngayon, tatanungin kita, hindi ba ang pamilya mo ang dating may-ari nito? Napaawang ang bibig ni Samantha. Sinabi po niya yun? Matanda na ako, Ining, pero hindi pa naman ako bingi. Talagang sinabi niya yan. At kahit ngayon lang tayo nakita, alam kong ikaw ang tinutukoy niyang espesyal na tao na dating may-ari nito. Malakas ang pakiramdam ko. Pero ang sabi po niya, hindi niya alam na kami ang dating may-ari ng property na to nung bilhin niya mula kay Dencio Sarmiento. Yan ba ang sinabi niya? Alam mo, Ining, kapag kasama mo si Baste, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sinasabi niya. Mas tingnan mo ang kilos niya dahil doon mo makikita ang totoo. Alam kong nagsinungaling siya sa'yo, pero yun ay dahil ayaw niyang malaman mo na espesyal ka sa kanya. Ang sabi ko nga sa'yo, nagtayo siya ng mataas na pader sa puso niya. Hindi nakaimik si Samantha. Hindi niya akalain na espesyal pala ang tingin sa kanya ng binata. Napahawak siya sa kanyang dibdib ng kumalabog yun. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto ni Sebastian. O Baste, kumain ka na. Masarap ang luto kong ginataang laing. Alok ni Manang Esther. Mamaya na ako kakain, Manang Esther. I have an important call from a client. Lumabas lang ako para i-check kung kumain na ba yung kasama niyo. Hindi na malaya ni Samantha na natulala na siya sa binata. Narinig niya ang pagtawag ni Sebastian kaya pinilig niya ang kanyang ulo. Earth to Samantha, hello? Mapang-asar na untag sa kanya ni Sebastian. Yes? Finish your food. Don't think about Harvey. Huwag kang manghinayang dun. Mapang-asar nitong wika na ikanasimangot niya. What are you saying? Hindi ko siya iniisip, no? Whatever. Tapusin mo na yung pagkain mo. Pagkatapos niyan, magpahinga ka na. At pupunta pa tayo ni Manang Esther bukas sa bayan para ibili ka ng mga damit. Okay, fine. Umismid lang ito bago muling isinara ang pinto. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Manang Esther kaya napatingin siya rito. Nakita mo na, masungit siya pero inaalala ka niya, Ining. Pinamulahan na naman siya ng mukha, ngunit nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Kaagad siyang naligo at nagbihis gamit ang pinahiram muli na damit ni Manang Esther na damit pa pala ng anak nitong si Maricel.
Paglabas niya ng bahay ay nagulat siya dahil nakatayo lamang doon si Sebastian habang seryosong nakatingin sa kotseng nakaparada sa tapat nito. Oh God, kotse yan ni Harvey. Kabadong sambit ni Samantha. I know, dito ka lang sa likod ko. Hindi kita ibibigay sa kanila. Determinadong sambit ni Sebastian. Bumaba mula sa kotse si Harvey na ngayon ay madilim ang muka. Sumunod na bumaba si Hannah na ngayon ay sobrang talim ng tingin sa kanyang direksyon. Tama nga si Dad. Dito mo din nila ang bride ko, Mr. Salcedo. Tiimbagang nasambit ni Harvey habang naglalakad palapit sa kanila. Wala ka ng bride dito, Mr. Sarmiento. Kaya kung pwede, umalis na kayo. This is my property now. The property that you stole from us. Stole? Hindi ko ugali yan, Mr. Sarmiento. Binili ko ang property na to 2 months ago mula sa ama mo. Para ano? Para dito may bahay si Samantha? Ang kapal ng mukha mo, no? Umatan ka pa sa engagement party ko tapos ikaw din palang sisira sa kasal ko. At ikaw, Samantha, akala mo ba palalampasin ko tong ginawa mo sa akin? Pinahiya mo ako. Iniwan mo ako sa altar at sumama ka sa lalaking to sa araw ng kasal natin. Kumayom ang mga kamao ni Samantha bago nagsalita. You knew from the start that I don't want to marry you, Harvey. Pinagbantaan mo pa ang buhay ni Dad. Sinong tanga magpapakasal sa katulad mo? I will kill your father. You can't do that, Mr. Sarmiento. Mariing singit ni Sebastian. No, cut the crap. I will drop the formalities now for fuck's sake. Hindi mo masasaktan ng ama ni Samantha, Harvey. He's under my protection right now. At hindi mo na rin mababawi si Samantha mula sa akin. She's staying here with me. At sino ka para sabihin yan? Samantha is mine. Yours? Paano naman mangyayari yun? Matagal na kaming may relasyon ni Samantha bago pa kayo ma-engage. Napilitan lang naman siyang pumayag sa alok mong kasal dahil sa kasalanan ng ama niya sa pamilya niyo. Nasa inyo na rin ang bahay at lupa nila sa Makati kaya wala ka nang hahabulin kay Samantha. Kung tutusin, dapat bayad na ang tatay niya sa inyo. Pero dahil ganid kayo, lumaki ang kapalit ng perang kinuha niya sa inyo. At lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo pagmamayari si Samantha. Walang kahit sinong pwedeng magmayari sa kanya dahil tao siya at hindi bagay na pwede mong angkinin. But I'm sorry to tell you, Harvey, she's my girl and we love each other. Bumakas ang matinding galit sa mga mata ni Harvey dahil sa sinabi na yun ni Sebastian. Liar, hindi ako naniniwala sa inyo. Samantha, you can't do this to me. Nangako ka na papakasalan mo ko. I'm sorry, Harvey, pero wala nang kasal na mangyayari. Totoong sinasabi ni Sebastian. Mahal namin ang isa't isa kaya umalis na kayo. Napakalandi mong babae ka. Galit na sigaw ni Hannah. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, Hannah. Pero hindi ko kayang ipagpalit ang kalayaan ko para lang mapagbayaran ng kasalanan na hindi naman ako may gawa. Sa inyo ng bahay at lupa namin sa Makati. Tigilan niyo na ako. Lalapitan sana siya ni Hannah upang sampalin, ngunit hinawakan ni Sebastian ang pulsuhan nito. Don't you dare hurt her, woman. Mariing pagbabanta ni Sebastian sa babae bago ito itinulak. Muntik pong mawalan ng balanse si Hannah kung hindi lamang nasalo ni Harvey na hanggang ngayon ay bakas ang galit sa muka. Maya-maya ay muling nagsalita si Sebastian. Ito na ang huling beses na makakatapa kayo sa lugar nito, Harvey. Umalis na kayo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama si Samantha. Galit na sigaw ni Harvey. Look at you, man. So much desperation just to get my girl. Hindi ka ba makaintindi? Hindi ka niya mahal. Ako ang mahal niya. Fuck you. Hindi ako naniniwala sa inyo. Palabas niyo lang to para tigilan ko na kayo. Napaismid si Sebastian. So you need proof? Fine, I'll give it to you. Sa gulat ni Samantha ay mabilis na kinabig ni Sebastian ang kanyang bewang. Dahilan upang magdikit ang kanilang katawan. Tumitig ito sa kanyang mga mata bago yumuko upang halikan siya sa mga labi. 2 segundo lang yon ngunit tila hindi na makahinga si Samantha kahit pabinitiwan na siya ng binata. There it is. Nakita mo na? Mapang-asar na tanong ni Sebastian kay Harvey. Damn you. You'll pay for this. Lalo ka na, Samantha. Pagbabayaran niyo to. Enough, Kuya Harvey. Let's go home. Wala ka nang mapapala rito. Saway ni Hannah bago hinila ang kapatid papasok muli ng kotse. Maya-maya pa'y umandar na yon at tuluyan ng umalis. Saka lang nakahinga ng maluwag si Samantha. Are you okay? Untag sa kanya ni Sebastian. You kissed me, Seb. Kabadong wika niya habang hindi makatingin na diretso sa mga mata nito. I'm sure you already know kung bakit ko ginawa yun. Besides, napag-usapan na natin kahapon pa lang kung ano ipapalabas natin kung bakit kita itinaka sa kasal mo. Napakadatlabi na lamang siya at napatango sa sinabi nito.
Kahit pa sa loob niya ay nagwawala ang kanyang puso. Thank you for standing up for me, Seb. No problem. And I'm sorry about the kiss. Alam ko nabigla kita. That's my first kiss. Oh, I didn't know. I'm sorry. No, it's fine. Sinabi ko lang. Ilang segundo itong hindi nakasagot, kaya nag-angat siya ng tingin at nakitang nakatitig ito sa kanya. Napaiwas naman ito ng tingin bago tumikhim. Let's go. Bibili pa tayo ng damit mo, di ba? Tumango na lang siya at sumunod na rito patungo sa kotse nito. Maya-maya ay dumating na rin si Manang Esther upang sumama sa kanila. Halos inabot na sila ng hapon nang makauwi sila galing sa pagbili ng kanyang mga damit at essentials. Kumain na rin sila sa mamahaling restaurant. Sa ilang oras na magkasama sila ay hindi sila nagpansinan ni Sebastian at tanging si Manang Esther lamang ang nagsasalita. Pagbaba ni Samantha sa kotse, bitbit ang mga shopping bag, ay sinalubong na siya ng isang matangkad at gwapong lalaki. Hi, Miss Beautiful. Wow, mukhang nag-shopping kayo ni nanay ah. Brian anak, nakauwi ka na pala galing Maynila. Masiglang wika ni Manang Esther. Hello nanay. Niyakap ng lalaki si Manang Esther. Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka, anak? Surprise lang, Nay. Nag-shopping po pala kayo. Pinamili lang ni Bastien ng mga damit si Samantha. Napatingin sa kanya si Brian at napangiti. Hi, Samantha. Brian nga pala. Nilahad nito ang palad sa kanyang harapan. Kakamayan sana niya ito, ngunit inunahan siya ni Sebastian. Tinampal nito ang kanyang kamay at ito ang nakipagkamay kay Brian. Hey, Brian. Long time no see. Bati ni Sebastian bago inagaw mula kay Samantha ang mga bitbit niyang shopping bags. Ako na dito. Pumasok ka na sa loob, Samantha. Ha? Nabingi lang. Nakakita ka lang ng gwapo eh. Pumasok ka na nga sa loob at huwag kang lalabas. Magluto ka kung gusto mo. Magluluto? Kumain na tayo sa labas ah. Basta pumasok ka na, Sam. Ang dami mo pang sinasabi. Napakamot na lang sa ulo si Samantha. Sige na nga. Siloso masyado. May sinasabi ka, Sam? Wala po, boss. Ito na po, papasok na po ako. Naglakad na siya papasok habang pigil ang ngiti. Hindi siya manhid para hindi maramdaman na nagseselo si Sebastian kay Brian. Kinabukasan ay nag-umpisa na siyang magtrabaho sa bukid. Dahil sanay naman siya sa trabahong yun, ay hindi siya nahirapan. Lalo pa tinutulungan siya ni Manang Esther, maging ni Brian na sanay din sa ganun trabaho. May mangilan-ngilan din silang kasama na magsasaka. Lumipas ang 2 linggo at medyo naging close na sila ni Brian. May boyfriend ka na ba, Samantha? Tanong sa kanya ni Brian habang naglilinis na sila ng sinuot nilang boots sa pagtatanim ng palay kanina. Wow, personal question ha? Mapang-asar na wika ni Samantha. Just asking. Masama ba? 3 years lang naman ang tanda mo sa akin. But I guess, okay lang naman siguro yun. Akala ko nga nung una, boyfriend mo si Kuya Baste. Malaking utang na loob ko sa kanya kasi tinulungan niya ako makapag-aral. Tumawa siya bago sumagot. No, I don't have a boyfriend, Brian. Pero hindi rin ako available. And why is that? Hindi nakasagot si Samantha. Hindi rin niya maintindihan kung bakit niya yun nasabi. Napatingin siya sa direksyon ni Sebastian na nakaupo sa may garden at may kausap sa kaharap nitong laptop. Mukhang related yun sa business nito sa Amerika. Do you like him? Untag sa kanya ni Brian. Ha? No, of course not. Hindi nga. Halata kaya. Bahala ka. Crush pa naman siya ni Maricel. Tukoy nito sa nakababatang kapatid. Nakita na niya si Maricel nang minsang magdala ito ng mga kakanin sa bahay upang ibigay kay Sebastian. Maganda rin ng babae at halatang may gusto kay Sebastian. Umamin ka na kasi na may gusto ka kay Kuya Baste. Mapang-asar na sambit pa ni Brian. And here I thought you liked me. Tapos ngayon parang inasar mo ako kay Sebastian. Natatawang sagot niya. Yes, tama ka. I like you, Sam. Pero kung gusto mo si Kuya Baste, hindi na ako makikipagkompetensya. Malaking utang na loob ko sa kanya at halata naman na may gusto rin siya sa'yo. Nung una pa lang, binakuran ka na eh. Ang dami mong alam. Baka naman mali ka. Madalas nga akong sungitan yan. Ikumpara mo naman kay Maricel. Kapag si Maricel ang kausap ni Kuya Baste, halos wala siyang sinasabi. Sobrang nonchalant niya. Tapos kapag ikaw ang kausap, ang dami niyang nasasabi. May pagka-possessive pa sa'yo. Natawa siyang muli. Counted ba yung paninermo niya? Oo, counted yun. Nagtawanan silang dalawa. Ngunit maya-maya lang ay nagulat sila nang maramdaman ang tubig na tumatalsik sa kanilang direksyon. Nang tingnan niya si Sebastian ay hawak nito ang isang hose ng tubig
at sinasadyang basain silang dalawa. Seb, ano ba yan? Inis na reklamo niya rito. Ay, akala ko halaman eh. Sorry. Labas sa ilong na sambit nito bago pinatay ang host at nagpatuloy sa pagpipindot sa harap ng laptop nito. Narinig ni Samantha ang pagtawa ni Brian at saka ito nagsalita. Ngayon mo sabihin walang gusto sa'yo si Kuya Baste. Halos paliguan na nga tayo rito oh. Napatingin tuloy ulit siya sa direksyon ni Sebastian. May pinipindot ito sa laptop ngunit napatingin din sa kanyang direksyon. Tinaasan niya ito ng kilay upang asarin ngunit matalim na tingin lamang ang isinagot nito. Natawa na lang din siya at saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Lumipas pa ang ilang linggo at hindi pa rin siya masyadong pinapansin ni Sebastian. Abala rin kasi ito sa business nito sa Amerika kaya palagi itong tutok sa laptop habang may kausap. Ngunit isang araw, hindi siya nito natiis na hindi kausapin. Samantha, can we talk? Tanong nito sa kanya habang nagtitimpla siya ng kanyang kape sa kusina. Oo naman, pwedeng-pwede. Ikaw lang tong iwas ng iwas makipag-usap sa akin kahit nasa iisang bahay lang naman tayo. Mapang-asar niyang tugon. Hindi ako umiiwas sa'yo. Hindi nga ba? Hindi ah. Bakit naman ako iiwas sa'yo? Hindi ko alam sa'yo. Magmula nang magkakilala kami ni Brian, palagi ka nalang naiinis. So you think I'm jealous? Ayoko mag-assume. Masakit yun. At saka ayokong tanungin ka tungkol dyan. Kapag kasi gusto ka talaga ng tao, ipaparamdam niya sa'yo at hindi siya iiwas. Paano yan? Wala naman akong gusto sa'yo, Samantha. Tama ka. Huwag kang mag-assume dahil masasaktan ka lang. Imbes na masaktan sa sinabi nito ay natawa lang siya. Sige lang, deny it all you want, Seb. May nakapagsabi kasi sa akin na mas tingnan ko raw ang kilos mo kaysa sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Kumunot ang noon nito. What do you mean? Nothing. Ano nga palang sasabihin mo at gusto mong mag-usap tayo? Naisip ko lang na hindi nga pala kita nababalitaan tungkol sa daddy mo. Napaseryoso siya sa sinabing yun ni Sebastian. What about him? Is he okay? He's okay. Mahigpit ang pagbabantay sa kanya. Matagal pa siyang makukulong dahil sa kaso niyang embezzlement. Pero sa tingin ko, willing naman siyang pagbayaran ng mga ginawa niya. Gusto ka rin niyang makita. Gusto mo bang samahan kita para puntahan siya? No, ayoko siyang makausap. Sapat na sa akin na malaman na okay siya. You're still upset on him? Siguro, pero ayokong isisi sa kanyang lahat. Ginawa lang niya yun para ipagamot si mommy. Sobrang dami kasing treatment ang kailangan gawin kapag may lupus ang isang tao. Naubos ang savings namin, kaya nagawa yun ni Dad. Pero mali pa rin yun. At least, pinagsisisihan niya ang ginawa niya. Nalaman niya kasi ang nangyari sa'yo. Sinisi niya ang sarili niya. Sinabi ko sa kanya na wala na ang bahay niyo at itong farm. Maging mga sasakyan niyo, kinuha na rin ni na Harvey, di ba? Kaya nagtataka ako kung bakit hindi pa sapat ang 5 million sa mga binawi nila sa inyo. Hindi ba kayo nakipag-areglo? Dapat lang na magsisi si Dad. Pero syempre, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Ama ko pa rin siya. About sa nadispal ko ni Dad, sabi ng abogado dahil doon sa danyos at penalty kaya hindi lamang 5 milyon ang dapat ibalik ni Dad kina Harvey. Sinubukan namin makipag-areglo kasama ang pagbabayad sa 5 milyon at danyos. Pero tinuloy pa rin nila ang kaso. Hanggang sa nakulong nga si Dad. Hindi na kami tumutol dahil talaga namang nagkasala si Dad. Naubos na ang lahat sa amin at pati pagpapakasal kay Harvey pinatulan ko na pinagsisihan ko ng sobra-sobra. I see. You still love your father. That's how love works. It makes us forget the pain that they caused. At madalas dahil sa love na yan, nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin alam na kaya pala natin gawin. Napatitig siya sa mukha ni Sebastian. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataon na yon ay hindi sila bumitiw ng tingin sa isa't isa. Nagwala ang kanyang puso, ngunit hindi niya nais na layuan ang mga mata nito na tila kay daming emosyon na nais sabihin. May sasabihin ka pa ba, Seb? Wala na. Anito saka umiwas na ng tingin. Aalis na sana ito, ngunit muling nagsalita si Samantha. Magpapaalam nga pala ako bukas, Seb. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong nito at napalingon pa sa kanya. Sa mall sa bayan, bibili lang ako ng skincare ko. Remember, binigyan mo ako ng salary kahapon? Hindi ko nga inasahan na bibigyan mo pa ako nun. Ano bang akala mo? Naalila ka rito? Dinala kita rito para makalaya ka mula kay Harvey at para mag-umpisa ka ulit. Hindi ka magtatrabaho dito nang walang bayad, Samantha. Napangiti siya. Thank you. Kung aalis ka bukas, sumabay ka na sa akin. Really? Sasamahan mo ako? Hindi kita sasamahan. May lakad din ako bukas kaya isasabay na lang din kita. Ano bang lakad mo bukas?
Wala ka na ron. Meron ka ba talagang lakad? Gusto mo lang yata akong samahan eh. Bakit naman kita sasamahan? May ibang lakad nga ako. Sige na, huwag ka nang makulit. Baka bawasan ko pang sahod mo sa susunod. Okay po, sabi mo eh. Natatawang sabi na lang niya. Makulit na babae. Dinig pa niyang bulong nito bago pumasok sa kwarto nito. Kinabukasan nga ay sinabay siya ni Sebastian sa kotse nito. Ang buong akala niya ihahatid lamang siya nito sa mall, ngunit sumama pa ito sa loob. Akala ko bumilakad ka, Seb. Bakit nakasunod ka sa akin? Huwag mo nga akong intindihin, Samantha. Bumili ka ng gusto mong bilhin bago pa ako mainip at iwan ka rito. Pigil ang tawang naglakad na lang siya patungo sa loob ng Watson at naramdaman niya ang pagsunod ng binata. Nagmadali tuloy siyang makapili ng mga bibilhin dahil baka mainip to. Pagkatapos mabayaran ang mga pinamili ay nakasalubong nila si Brian at kasama nito si Maricel na tuwang-tuwa nang makita si Sebastian. Kuya Baste, kung alam ko lang na pupunta ka rito sa mall, sa'yo na lang sana ako sumabay at hindi na kay Kuya Brian. Tila kinikilig na sambit ni Maricel. Naku Maricel, ako na nga itong nagmagandang loob na samahan ka rito sa mall kasi gusto mong bumili ng libro. Napapailing na wika ni Brian. Ang boring mo kaya kasama, Kuya Brian. Ang mabuti pa kay Kuya Basti na lang ako magpapasama bumili ng libro. Total pareho naman kaming mahilig sa horror stories. Tara, samahan mo ko sa bookstore saglit, Kuya Basti. Wait, I'm with Samantha. Ani Sebastian. Hindi, okay lang, Seb. Hintayin na lang namin kayo ni Brian dito. Samahan mo na siya sa bookstore. Singit ni Samantha. Kitang-kita niya sa mukha ni Sebastian na ayaw nitong sumama kay Maricel. Ngunit hinila na ito ng babae kaya wala na itong nagawa. Nang maiwan sila ni Brian ay marahan siya nitong siniko sa braso. Bakit ka pumayag na isama ng kapatid ko si Kuya Basti? Bakit naman hindi? Nagpapasama lang naman siya sa bookstore ah. Saka kawawa naman si Maricel kasi mukhang ayaw siyang samahan ni Seb. Baka umiyak. Matagal mamili yung si Maricel, kaya nga kami nag-aaway ngayon eh. Baka mas lalo pa niyang tagalan dahil kasama niya yung crush niya. Napasimango si Samantha. Ganun ba? Hayaan mo na. Kaya ko naman maghintay. Maiinip ka lang, Sam. Gusto mo bang maglibot muna tayo habang hinihintay sila? Sige. Naglibot nga muna sila sa malawak na mall. Ngunit halos 30 minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin lumalabas ng bookstore si Sebastian at Maricel. Kaya nakaramdam na ng pagkainip si Samantha. Ayun na nga bang sinasabi ko. Inip ba yung nakikita ko sa'yo o selos, Sam? Mapang-asal na tanong sa kanya ni Brian. Napairap naman siya. Both. Nainip ako at nagsiselos. Okay na? Ayun, umamin din sa wakas. Tara na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Kaysa naman mainip ka rito at mamatay sa selos. Baka naisip na rin ni Kuya na nauna ka na pauwi. Kailangan ko muna magpaalam sa kanya, Brian. Baka hanapin ako nun. Matik na yun. Alam niyang kasama mo ko kaya alam niyang ako naghatid sa'yo. Paano si Maricel? Kay Kuya Basti na lang yung sasakay. Mas gusto pa nga niya yun eh. Tara na. Pero... Ay, sige na nga. Napilitan na siyang sumama kay Brian upang magpahatid dito. Nang makauwi ay hinintayin niya ang pagdating ni Sebastian. 10 minuto ang lumipas bago niya narinig ang malakas na busina ng kotse nito. Lalabasan na siya ng pinto upang salubungin ito, ngunit nakapasok na kagad ito at padabog na isinara ang pinto. Seb, what the heck, Samantha? Bakit ka umuwi nang hindi ako kasama? Galit na sigaw nito. Sorry, kasi naman ang tagal niyo ni Maricel. Nainip ako tapos nagpresenta si Brian na ihatid na lang ako pa uwi. Akala ko naman magigets mo na yun. Magigets? Nasa bookstore lang ako, Sam. Maanong sabihan mo lang ako na mauuna ka na at magpapahatid ka na lang kay Brian? Alam mo bang mukha akong tanga kakahanap sa'yo sa mall? Kaya nga, sorry na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo eh. Ayoko lang kayo maistorbo ni Maricel. Sinasadya niyang tagalan ng pagpili ng libro kasi gusto ka niya. Huwag mo sabihin na hindi mo nahalata yun. Kaya ayoko nang istorbohin kayong dalawa. Teka nga, bakit napunta kay Maricel ang usapan? I don't care about her, Samantha. Ayoko nga sanang samahan siya pero ikaw ang nagpumilit na samahan ko siya. Tapos ngayon na-acto kang ganyan. You're unbelievable. Kaya nga sorry na, okay? Bakit ka ba nagagalit, Seb? Nakauwi naman ako ng ligtas. Nakauwi ka na rin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magalit ng ganyan. Tungkol ba to sa pag-iwan ko sa'yo sa mall? O dahil nagpahatid ako sa iba? Sinabi ko ba kasi na sa ibang kotse ka sumakay? Para kung tanga kakahanap sa'yo kanina. Akala ko nakidnap ka na o may nangyaring masama sa'yo. Kahit text, wala. Yun pala sumama ka na pauwi si Brian na yun. How stupid of me na mag-alala pa sa'yo. Sorry na nga, diba?
Huwag mo ako sigawan. Kanina ka pa sumisigaw eh. At bakit hindi? Mas pinili mo sumama sa Brian na yun kaysa sa akin. Let me just remind you, Samantha. Sa akin ka lang dapat sumama at hindi sa lalaki yun. You owe me a lot. Alam ko, marami akong utang na loob sa'yo at hindi ko nakakalimutan yun. Huwag mo naman sanang isumbat yun dahil unang-una, hindi ko sinabi sa'yo na mag-alala ka. Ano sabi mo? Wala ba akong karapatan na mag-alala sa'yo, ha, Samantha? Bakit? Natiis mo ngang iwan ako ng ganun katagal at hindi naisip na maiinip ako. Nakalimutan mo ako dahil kay Maricel. Malay ko ba kung babalik pa kayo o hindi na? Hindi naman talaga tayo magkasama ah. Sabi mo may lakad kang iba. Nagbagandang loob si Brian na ihatid na ako. Kaya hindi ako makatanggi. May gusto sa'yo yung Brian na yun kaya ganun. At saka, bakit ka ba ganyan? Nagsiselos ka ba kay Maricel? Nawala lang ako ng halos 30 minuto dahil tinutulungan ko siyang maghanap ng librong gusto niyang bilhin. Tapos nang balikan namin kayo, wala na kayo. Hindi ka naman manhid, di ba? May gusto sa'yo yung Brian na yun at gusto kanyang masolo. So what kung may gusto siya sa akin? Damn it. Am I the only one bothered by that? Eh bakit ka naman kasi mababother ha? Boyfriend ba kita? You're acting like a jealous boyfriend. Naningkit ang mga mata nito sa sinabi niya at bakas ang matinding galit sa muka. Yes, I'm not your fucking boyfriend. But I'm not acting jealous either. Totoong nagsiselos ako, Samantha. Natigilan siya. You're what? Bingi ka ba? I said I'm jealous. Napanganga si Samantha. Batid na niya ang katotohanan na yon. Ngunit iba pa rin pala ang epekto kapag diretsyong inamin yun ni Sebastian. Tila nais ko mawala ng kanyang puso sa sobrang lakas ng pagkabog niyon. Ngayon, kung ayaw mong nagsiselos ako at kung ayaw mong nagkakaganito ako, huwag ka magpapakita sa akin habang kasama mo si Brian. Because I swear, Samantha, hindi mo magugustuhan kung paano ako magalit. You're being possessive, Sebastian. Okay lang sana yun sa akin. Kaya lang hindi mo maamin sa sarili mo na may nararamdaman ka sa akin. You keep showing me that you care about me, pero hindi mo masabi ng diretso sa akin. You're a fucking coward. Naningkit muli ang mga mata nito habang nagtatagis ang mga bagang. What the heck did you just say, Samantha? Ang sabi ko, duwag ka. Gusto mong ulitin ko pa, ha? Ngunit naglaho lahat ng tapang na meron siya nang bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang braso at marahas siyang hinalikan sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata, lalo pa nang marahan siya nitong tinulak hanggang sa mapasandig siya sa malamig na pader. Hindi pa rin ito binibitiwan ng kanyang mga labi, hanggang sa tuluyan siyang madala ng marahas nitong halik. Seb, anas niya kasabay ng pagsagap ng hangin. Sandali siya nitong binitiwan habang naghahabol ng hininga at tumitig sa kanyang mga mata. I'm sorry. Naiiyak na sambit ni Samantha. Stop talking. Muli siya nitong hinagkan sa labi. Ngunit sa pagkakataon na yon ay mas kalmado na at mas daman ni Samantha ang pag-iingat. Humalik siya pabalik at niyakap ito sa batok. Nakipagsabayan sa mapusok nitong mga labi. Naghiwalay lang sila nang pareho silang kapusin ng hininga. Muling nagtama ang kanilang mga mata habang parehong hinihingal. Don't make me jealous again, Samantha. Nawawalan ako ng kontrol sa sarili ko pagdating sa'yo. You have this controlling power over me, at hindi ko nagugustuhan yun. Bumuka ang bibig niya upang magsalita, ngunit tinalikuran na siya ng binata. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil tila tatakas na ang kanyang puso. Pwede mo namang sabihin na lang na gusto mo ako, Seb. Bakit hindi mo maamin sa sarili mo yun? Nakakainis ka talaga. Pagalit-galit ka riyan, torpe ka naman. Hingal niyang bulong kahit wala na sa harap niya si Sebastian. Hindi siya nakatulog ng maayos noong gabing yon, kaya naman napuyat siya at tinanghali ng gising. Pagbangon niya ay may nakita siyang isang pirasong bulaklak na rosas sa kanyang side table. Kanino galing to? Kumalabog ang dibdib niya at kaagad tiningnan ang sulat na nakapailalim doon. Hala, galing kay Brian? Gulat na bulong niya at saka binasa ng malakas ang nakasulat doon. Dear Samantha, I went back to Manila. I'm sorry kung hindi na kita ginising. Hindi rin ako pwedeng pumasok sa kwarto mo kaya pinalagay ko na lang kay nanay. Please be more patient with Kuya Baste. Take this rose as my farewell gift to you, since alam ko naman kung sinong gusto mo. Thank you for all the memories, Samantha. Napangiti siya matapos basahin yon, ngunit unti-unting napawi ang kanyang ngiti nang maramdamang may taong nakatayo sa may pintuan. Nang iangat niya ang tingin ay nakita niya si Sebastian na matalim ang tingin sa kanya habang nakasandig sa hamba ng pinto. Seb? Tanging nasabi niya. Hindi ito sumagot at napailing na lamang bago umalis. Seb, sandali! Mabilis siyang bumaba ng kama upang sundan ng binata.
Naabutan niya ito sa pintuan ng kwarto nito at kaagad niyang hinarang ang sarili upang hindi nito tuluyang maisara ang pinto. Mag-usap tayo please. Wala tayong dapat pag-usapan, Sam. Meron. Ano naman pag-uusapan natin? Kung paano halos mapunit ang bibig mo kakangiti habang binabasa mo yung love letter ni Brian sa'yo? And I wonder how he managed to go inside your room like that. Pinalagay lang niya kay Manang Esther kasi alam niyang mainit ang dugo mo sa kanya. Natawa ito ng sarkastiko. Wow, ako pang nagmukhang kontrabida sa inyong dalawa. Sorry ha, pasensya na kung natatapakan ko ang love team yung dalawa. Muntik nang matawa si Samantha sa sinabi nito, ngunit nagpigil siya. Kaya lang ay napansin pa rin yun ng binata. See, pinagtatawanan mo pa ako, Samantha. How dare you? Hindi mo ba alam kung gaano kasikip tong dibdib ko ngayon? Nakangiti ka pa habang binabasa mo yung sulat ni Brian. May parus-rus pa siyang nalalaman. Lintik, nakakairita. Makinig ka nga, wag puro init ng ulo at selos ang pairalin pwede. Ewan ko sa'yo, Samantha. Binalaan na kita kagabi. Ang sabi ko, wag mo hayaan na nakakaramdam ako ng selos kasi nakakainis tong pakiramdam na to. Hindi ko naman sinadyang makita mo eh. Balak mo palang itago sa akin yung rose at love letter na binigay ni Brian. Ganun ba? No, hindi sa ganun. Nagalit ka lang naman kasi nakita mo akong nakangiti habang binabasa ko yung sulat niya eh. Well, let me explain it to you. Nakangiti ako kasi nagpaalam na siya na babalik na siya ng Maynila at hindi na siya nakapagpaalam ng maayos sa akin kasi mainit daw ang ulo mo sa kanya. And then sabi pa niya, maging patient lang daw ako sa'yo kasi alam niyang ikaw ang mahal ko. Natigilan ito sa huling sinabi niya. Umawang ang bibig nito at tila naglaho ang inis na kanina lamang ay nakarehistro sa mukha nito. What? Did you hear me? Naintindihan mo ba yung mga sinabi ko? See something, Seb? O ano? Nga ka. Kasi puro pagsiselos ang alam mo. Kung tinanong mo na lang kaya ako kung sino ang gusto ko, sasagot ako ng maayos at totoo, no? Hindi ako katulad mo na hindi maamin sa akin na gusto ako. Ngunit umurong ang tapang niya nang humakbang palapit sa kanya si Sebastian. Seryoso pa rin ang mukha nito at marahas na gumagalaw ang panga. Ang mga mata nito ay matalim kung tumingin. Say that again. Ang alin? What you feel about me? Uulitin ko ba talaga? Say it again, Samantha. Don't make me wait. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita. I love you, Seb. Napalunok ito sa sinabi niya at nakita niya kung paano dumaan ang tuwa sa mga mata nito. Ngayong nasabi ko na nararamdaman ko sa'yo, bakit hindi naman ikaw ang maging totoo sa sarili mo, Seb? Tanong niya rito sa kabila ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi ito sumagot, bagos ay hinila nito ang kamay niya papasok sa kwarto nito at pinaupo siya sa malambot nitong kama. Kinabahan siya nang nilak nito ang pinto. So, what now? Untag niya rito habang pilit tinatago ang kabang nararamdaman. Humarap sa kanya si Sebastian at walang pasabing yumuko at hinawakan ang magkabila niyang pisngi upang mariin siyang halikan sa mga labi. Napapikit siya at nagpadala sa halik nito hanggang sa bumagsak ang kanyang likod sa malambot nitong kama. Naging malikot ang mga kamay nito sa kanyang katawan, kaya naman sandali itong tumigil at tumitig sa kanyang mga mata. Can we do this, Samantha? Tanong nito na tila nang hihingi ng permiso. Bakas ang pangangailangan sa mga mata. Stop talking. Nakangising panggagaya niya sa sinabi nito sa kanya kagabi. Umangat ang sulok ng labi ni Sebastian at muli siyang siniil ng halik. Sa pagkakataon na yon ay tuluyan siyang nagpadala sa init ng kanilang pagsasalo. Nang matapos sila ay humiga siya sa braso ni Sebastian. Tanging kumot lamang ang nakatakip sa kanilang mga katawan. I'm sorry for being such a coward, Samantha. Halos pabulong na sambit ni Sebastian habang nilalaro nito ang kanyang buhok. Napangiti naman siya at tumingala rito. I understand, Seb. Alam ko naman na mahal mo talaga ako eh. Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Kasi kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko na mahalaga ako sa'yo. Noong nalaman ko na nagsinungaling ka tungkol sa pagbili mo ng farm namin, hindi ako nagalit sa'yo. Oo, Seb. Alam ko na ang totoo. Bago mo pabilhin ng farm na to ay alam mong kami ang dating may-ari nito. Pero ang sabi mo sa akin, hindi mo alam nung una. Napangiti ito ng maliit. Then let me tell you the whole truth, Samantha. Sige, makikinig ako. Mula nang tumira ako sa Amerika, kasama ang lolo ko, hindi ka na nawala sa isip ko, Samantha. You were the first person who showed kindness to me. Grade 1 ako nun, at ikaw lang ang palaging nagtatanggol sa akin. Kahit nang tumuntong tayo ng grade 6, hindi ka nagbago. Hindi ko lang pinakita sa'yo noon pero kakampi at kaibigan ng turing ko sa'yo. I even developed a crush on you. At hindi ko na malayan na kahit pagkatapos ng graduation natin ng elementary,
At sa kabila ng mga trahedyang nangyari sa buhay ko, nag-iwan ka ng malaking marka sa puso ko, Sam. Napangiti siya. So, hindi mo talaga ako nakalimutan kahit nung nasa Amerika ka na? Napangiti ito pabalik at tumango. Tama, pinanood ko ang buhay mo mula sa malayo. Nang mabalitaan ko ang ginawang pagnanakaw ng daddy mo sa kumpanya ng mga Sarmiento, naalarma kaagad ako. Nabalitaan ko na kinuha nila ang farm nyo bilang kabayaran sa mga ninakaw ng dad mo. Nalaman ko rin na ikakasal ka bigla kay Harvey Sarmiento, kaya napauwi kaagad ako ng Pilipinas. Ako na ang CEO ng Morris Telecom Company, pero pinayagan ako ni Lolo na magbakasyon dito. Nagulat ako kasi alam niyang ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong umuwi dito sa Pilipinas. Tumawa si Samantha sa kabila ng pangingirid ng kanyang mga luha. Hindi niya akalain na gagawin yun ni Sebastian para sa kanya. And then, nagpakita ako sa iyo sa engagement party mo. Nabili ko na noon mula kay Dencio Sarmiento tong farm nyo para maibalik sa iyo nang hindi mo nalalaman na ako ang nagbalik. Hindi pa noon alam ng mga Sarmiento ang connection ko sa iyo. Akala ko hanggang doon lang ang gagawin ko para sa iyo. Pero nung nakausap kita sa mismong engagement party mo, nakita ko kung gaano mo ka gustong makawala sa mga Sarmiento. It was a battle inside my head. Kung tutulungan pa ba kita na hindi maikasal kay Harvey o hahayaan na lang kita? But you still helped me, Seb. Yup, but I was hesitant at first. I was hesitant because akala ko mahal mo si Harvey. And what if malaman mo na akong bumili ng farm nyo? That I went back here in the Philippines just to help you. Paano kung sa kabila ng tulong na gawin ko para sa'yo, traidorin mo pa rin ako katulad ng ginawa ni Daddy kay Mommy? Naisip ko na paano kung hindi maging sapat ang mga ginawa ko para sa'yo at baliwalain mo lang yun. Takot akong ibigay lahat ng kaya ko kasi baka sakit lang ang ibalik sa akin, Samantha. Kaya naman iniwasan kita kahit na magkasama tayo sa iisang bubong. Akala ko kaya kong pigilan ang damdamin ko, pero bigo ako. Pero tinulungan mo pa rin ako at kinontra ang hesitation mo. Lumuluhang sambit ni Samantha. Masaya siya dahil may taong handang magprotekta sa kanya. Because I love you, Samantha. Seb? I love you so damn much that I'm willing to move heaven and earth for you, Sam. Ganun ako magmahal. Ubos kung ubos. Kahit walang matira sa akin. Kaya natakot akong ipakita sa'yo itong pagmamahal na meron ako para sa'yo. Pero hindi eh. Hindi ko kayang hindi ipakita sa'yo, Samantha. You deserve the world. You deserve my protection, my love, and everything in this world. Kaya bakit ko ipagkakait sa'yo yun? You mean so much to me. I've spent 18 years of my life yearning for you. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Samantha sa labis na sayang nararamdaman. Hinaplos niya ang pisngi nito. I want you to know that I appreciate you so much, Seb. Ikaw lang ang tanging lalaki na nagparamdam sa akin ng ganito. Na kahit wala kang sabihin sa akin, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal mo. And I want to tell you that I understand. I understand your fear, your hesitance, and your reservation. Takot ka lang, pero mahal mo ako. And that's what matters most, Seb. Mahal din kita, at hindi magbabago yun katulad ng iniisip mo. My love for you is beyond your weakness and your fear. I'm willing to live with your fear, at hindi ako susuko hanggang sa mawala yung takot na nararamdaman mo. Mahal kita, okay? Kumawala ang mga luha nito. Inangat nito ang isang kamay upang haplusin ang kanyang pisngi. What did I do to deserve someone like you, Samantha? Maswerte ako sa'yo, Seb. Dumating ka sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa panahong suko na ako. Kumilos si Samantha at pinatakan ito ng halik sa labi na ikinagulat nito. I love you, Seb. Salamat sa lahat at sa pagmamahal. Nakangiting anya. Dumilim ang mukha nito at akmang hahalikan siya, ngunit nagsalita siya. Wait, may itatanong lang ako sa'yo. What is it? Nung nasa engagement party tayo, ano ba talagang resulta ng bariyang hinagis mo? Matagal ko nang gustong itanong sa'yo yun. Nakakalimutan ko lang i-bring up. Umangat ang sulok ng labi nito. You wanna know the truth? Of course, duh. Tails. Napakurap-kurap siya. Tails? Pero head ang pinili ko. Ibig sabihin talo ako. Pero bakit mo pa rin ako tinulungan? Bakit ka lumitaw sa kasal ko? Really, Samantha? After all of that angry confession, and after we made love, itatanong mo pa talaga kung bakit tinulungan pa rin kita kahit natalo ka sa heads or tails? Unti-unting napangiti si Samantha at pinamulahan ng pisngi. So, the hot CEO of Morris Telecom Company is really head over heels for me, huh? Tumaas ang kilay nito, nakangisi. Hot? Really, Sam? Hindi ka ba naniniwalang hot ka, Mr. Salcedo? After these biceps of yours held me in place and dominated me while we're making love? You and your naughty mouth, miss. Napatili siya nang sinunggaban siya nito ng halik.
Naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon matapos yun. Naging opisyal silang magkarelasyon at hindi na nagulat si Manang Esther nang sabihin nila ang tungkol doon. Halata naman daw kasi. Naging malungkot naman si Maricel sa nalaman at hindi na muling nagpunta pa sa farm. Ilang buwan na rin ang lumipas matapos na maging opisyal ang kanilang relasyon. Hindi maalis ang ngiti ni Sebastian habang pinapanood si Samantha na kumain ng mangga na pinakuha pa sa kanya nito mismo sa itaas ng puno. Baby, kailan ka nga ulit babalik sa Amerika? Umextend na bakasyon mo ah. Malamang miss ka na ng lolo mo. Tanong sa kanya ni Samantha habang nagbabalat na naman itong muli ng panibagong mangga. Dahan-dahan ka sa pagbalat mo, babe. Ako na kaya? Presenta niya rito. No, ako na. Mas masarap ang mangga kapag ako nagbabalat. Natawa na lang siya rito. You're being weird. By the way, to answer your question about coming back to America, so uuwi na tayo ron. Napatigil ito sa ginagawa at napatingin sa kanya. Tayo? Yes, tayo. Bakit? Anong akala mo? Iiwan kita rito? There's nothing left for you here. Well, nandito ang dad mo pero nakakulong siya. Alangan naman na bumalik ako ron tapos hindi kita kasama. Gusto ko ring makilala ni Lolo. Kung wala lang akong business sa US, dito na lang ako sa Pinas kasama mo. Pero matanda na si Lolo. He needs me. Kaya isasama na lang kita ron. Really? Isasama mo talaga ako? Ipapakilala mo ako sa lolo mo? Of course. Kahit matagal ka na niyang kilala, gusto pa rin niya makilala ka personally. He caught me once staring at your profile picture on Instagram. Natatawang wika niya rito. Gandang-ganda ka talaga sa akin, no? Oo naman, at hindi lang yun ang dahilan. Ikaw din ang naging inspirasyon ko para magpapayat. Ang sabi ko kasi noon, kapag nagkita tayo ulit, gusto ko yung macho na ako. And you did it. Congrats, babe. Tumawa lamang siya sa pagiging hyper nito. Maya-maya ay muli itong nagsalita. But wait, kung sasama ako sa'yo sa Amerika, paano tong farm? Saka wala naman akong visa pa. Iiwan ko kay Manang Esther. She deserves this. About your visa, inayos na ng abogado ko, di ba? Kaya kinuha ko ang mga documents mo before. Anytime may interview ka na sa embassy, maybe next week. Napangiti sa kanya si Samantha. Kung doon na ako titira sa US, may alam din ako sa pagiging accountant, kaya pwede ako mag-work doon. Yes, I can hire you in my company. Pero saka na yun. We'll get married first. Natigilan ito at tila pinamulahan ng muka. Kasal? Oo, bakit? Ayaw mo bang pakasalan ako? Of course, gusto ko. Bakit parang ikaw naman ang hesitant ngayon? Hindi naman. Overwhelmed lang ako kasi kakaumpisa pa lang ng relasyon natin pero gusto mo na akong pakasalan ka agad. So what? Matagal na kitang mahal eh. Matagal ko ng pangarap na pakasalan ka, Samantha. Kitang-kita niya ang pagpipigil nitong umiti. Talaga lang ha? Opo, my future wife. Pagkatapos ng mangga na binabalatan mo, stop ka muna. Baka masobrahan ka. Gabi na oh. Baka sikmurain ka. Nagulat pa siya nang mahiwa ang daliri nito. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, Sam eh. Tumayo si Sebastian at naglakad patungo sa kusina upang hanapin ang first aid kit, ngunit wala yun doon. Babe, nasa kwarto ko yun nakatago. Ani Samantha. Okay, don't move and stay there, okay? Okay. Pumasok siya sa kwarto nito at halos 1 minuto niya yung hinanap hanggang sa nakita niya sa ilalim ng kabinet. Palabas na sana siya ng kwarto nang marinig ang malakas na kalabog sa sala kung saan niya iniwan si Samantha. Binitiwan niya kaagad ang first aid kit at tumakbo palabas. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niya si Samantha na pumipiglas mula kay Harvey. Sinusubukan nitong halikan si Samantha at nakapatong nasa ibabaw ng babae. You son of a bitch! Mariing sigaw ni Sebastian at kaagad na sumugod at tinadyakan si Harvey. Tumilapon ito at napasubsob sa center table. What the fuck are you doing, ha? Galit na sigaw niya kay Harvey. Bumaling muna siya kay Samantha upang tingnan ang lagay nito. Nanginginig ito sa takot kaya niyakap niya ito. It's okay, babe. I'm here. Mga hayop kayo! Malakas na sigaw ni Harvey. Kaagad niya itong binalingan at hinarang ang sarili kay Samantha. Ano bang ginagawa mo rito, Harvey? Wala nang utang sa inyo si Samantha. Sa inyo na ang bahay at lupa nila. Wala nang natira sa kanya. Binili ko na rin ang 5 million farm na to sa inyo. Ano pa bang gusto mo? Tumawa ito ng mapakla. Tila nababaliw na ito sa itsura nito. Tinatanong mo ako kung anong gusto ko, ha, Sebastian? Yung babae sa likod mo, si Samantha. Ang tagal kong ginustong makuha yan tapos napunta lang sa'yo ng ganun-ganun lang. Hindi ko matanggap. Mayaman din naman ako ah. Gwapo din ako. Ano, Samantha? Masarap ba siya sa kama? Kaya ba siya ang pinili mo? Kung yun pala ang habol mo, sana pinilit na kita noon pa.
Ako na sanang nakauna sa yung lintik kang babae ka. Hayop ka. Gigil niyang pinalipad ang kamao sa mukha ni Harvey, kaya muli itong napasubsob sa center table. Gaganti sana ito ng suntok, ngunit muli itong pinaulanan ng suntok ni Sebastian at sinipa hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Babe, tama na. Baka mamatay yan. Awat sa kanya ni Samantha at niyakap siya mula sa likod. Kumalma ang nagngangalit niyang puso sa yakap ng kasintahan. Hinihingal na nilingon niya ito nang marinig ang pag-ungol nito. What's the problem? Hey Sam, tell me. Kabadong tanong niya. Babe, gulantang itong napatingin sa hita nitong may umaagos na dugo. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Sebastian nang may mapagtanto. Oh God, no! Babe, anong gagawin ko? Buntis ba ako? Hindi ko alam to. I'm sorry. Natatarantang iyak ni Samantha. No, it's okay babe. Dadalhin kita sa ospital. You and our baby will be fine. Let's go. Pagpapakalma niya rito kahit pa siya mismo ay nanginginig na sa takot para sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Tinawag niya ang mga tauhan na may kubo sa di kalayuan at pinatalian si Harvey. Kaagad niyang binuhat si Samantha at sinugod sa ospital. Nakahinga siya ng maluwag nang sabihin ng doktor na ligtas ang mag-ina niya. Muntik na siyang mabaliw kung sakaling may nangyaring masama rito. God. Usal niya habang tinatawagan si Manang Esther sa cellphone na nooy nasa bahay nito kasama si Maricel. Baste, ano't napatawag ka, Utoy? Bungad nito sa kabilang linya. Manang Esther, can you do me a favor? Call the police. Nasa bahay si Harvey at walang malay. Pinatalian ko siya sa mga kasama natin sa farm. Ipahuli mo siya at siguraduhin yung hindi siya makakalaya. Banggitin niyo lang ang pangalan ko sa kanila. Hindi lang ako makakilos ngayon, Manang. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Nasaan ba kayo ni Sam? Manang Esther, muntik na mapahamak ang mag-ina ko dahil sa hayop na Harvey na yun. Kaya please, kayo na pong bahala magpakulong sa kanya. Ilayo mo siya sa akin. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa taong yun dahil sa ginawa niya kay Samantha. Baka mapatay ko siya kapag nakita ko siya. Baka maging katulad ako ng hayop kong ama. At ayoko mangyari yun. Gusto kong maging mabuting tao para kay Samantha at sa magiging anak namin. Gusto kong pagising ni Samantha na sa tabi niya ako. Pwede po ba yun, Manang Esther? Nagulat man sa kanyang mga sinabi ay tumalima na lang ang matanda. Maya-maya ibinaba na niya ang kanyang cellphone at napasantig sa malamig na pader ng ospital. Oh God, thank you dahil hindi mo pinabayaan ang mag-ina ko. Lumuluhang dasal niya. Hindi nagtagal ay nagising na rin si Samantha. Pagmulat niya ay bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Sebastian. Naalala niya ang nangyari kaya napakislot siya. Hi babe, how are you? Ani Sebastian. Huwag ka na mag-alala, ligtas ka na. Ligtas ang baby natin. Unti-unti siyang napaluha. This is my fault. Hindi ko alam na buntis ako. Hindi ako nag-ingat. Paano na lang kung may nangyari sa baby natin, Seb? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Shh, stop blaming yourself. Kung meron nung may kasalanan dito, si Harvey yun. Nakakulong na siya at sisiguraduhin kung pagbabayaran niya yung ginawa niya sa'yo. Don't worry too much, okay? Napaluha si Samantha. Niyakap na lamang siya ni Sebastian at paulit-ulit na pinatakan ng halik sa kanyang ulo. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang nararamdaman. Hindi rin nagtagal, nakalabas na si Samantha ng ospital. Inalagaan siya ni Sebastian at ibinili ng mga pangangailangan niya sa pagbubuntis. Ngunit isang linggo lamang ang nakalipas ay nabalitaan ni Samantha ang pagkamatay ng kanyang ama na si Antonio habang nasa kulungan ito. Heart attack ang dahilan. I don't know what to feel. Humihikbing sambit ni Samantha habang nakatitig sa kabaong kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Just cry it out, babe. Huwag mong pigilan. Makakasama sa'yo at kay baby kapag hindi mo nilabas yan. Masuyong sambit ni Sebastian. Katabi niya ito at nakahawak sa kanyang bewang. Hindi ko man lang siya nakausap. Pinairal ko yung sama ng loob ko sa kanya. Sana binaba ko na lang yung pride ko, di ba? Kahit ganun ang ginawa niya, ama ko pa rin siya. Hindi man lang niya naramdaman yung pag-aalala ko bilang anak niya. Masama ba akong anak, Seb? No, of course not. Huwag mong isipin yan. Hindi lang natin kontrolado ang nangyari sa kanya. But at least now, he's finally free. Magkasama na sila ng mami mo. Napangiti ng mapait si Samantha. I hope they're happy. Sana nakikita nila na sa kabila ng mga pinagdaanan ko, andito ako ngayon at kasama kita. Paano na lang kung hindi ka dumating sa buhay ko? Hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy. Ngumiti pabalik sa kanya si Sebastian at masuyo siyang hinalikan sa noo. I will always be here for you, okay? Hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. Maya-maya lang ay dumating ang mga bisita sa burol ng kanyang ama.
ang mga magulang ni Harvey at si Hannah. Nagtataka man si Samantha kung bakit naroon ang mga ito ay sumalubong pa rin siya. We're not here to cause trouble, Samantha. Panimula ni Dencio Sarmiento, ang ama ni Harvey. Condolence, Samantha. Wika ng ina ni Harvey na si Delilah Sarmiento. Salamat po. Tanging nasabi niya. Tahimik naman sa gilid si Hannah. Alam namin ang ginawa ni Harvey sa'yo, Samantha. Ani Dencio. On behalf of him, we would like to ask for your forgiveness. Hindi lang dahil sa ginawa ni Harvey, kung hindi dahil na rin sa pang-iipit ng pamilya ko sa'yo. Nadamay ka sa kasalanan na ginawa ni Antonio sa kumpanya ko. Hinayaan namin si Harvey sa gusto niya na pakasalan ka kahit ayaw mo. Masyado lang namin siyang mahal kaya ginawa namin lahat para sa kanya. But you see, he's blindly in love with you. Nakagawa siya ng mga bagay na hindi tama. Kaya ngayon nagdudusa siya sa kulungan. Sinayang niya ang buhay niya. Kung hinayaan ka na lang sana niya, maayos sana ang lahat. Inalis ni Samantha ang bara sa kanyang lalamunan. Aaminin ko po na sobra pa rin ang galit na nararamdaman ko kay Harvey. Dahil sa kanya, muntik na po ako makunan. Muntik nang mawala ang baby ko. But somehow, my heart seems to understand his actions. Sinaktan ko siya. Iniwan ko siya sa mismong kasal namin. But I didn't regret it. I just feel guilty dahil nasaktan ko siya. Pero hindi dahil nasaktan ko siya, ay may karapatan na siyang ipilit sa akin ang sarili niya at umabot sa punto na manakit siya. You see, wala na mga magulang ko. Si Sebastian at ang batang nasa sinapupunan ko na lang ang natitira sa akin. Kaya hindi ko hahayaan na pati sila mawala sa akin. But still, thank you for coming here. Ngumiti ng maliit ang ginang sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Nag-init ang kanyang dibdib sa ginawa nito. Let's just forget about the past, Iha. Let's move forward, okay? Tumango siya rito at ngumiti. Tama po kayo. Malaki rin po ang kasalanan ni Dad sa inyo. Pero nandito pa rin kayo. Hindi naman kami masamang tao, Samantha. Alam mo yan. Seryosong singit ni Hannah. I know, Hannah. Thank you dahil nandito ka rin. I just want you to know that after everything, I still consider you as my friend back in college, Samantha. Kahit natabunan niyo ng academic rivalry natin, alam ko sa sarili ko na naging magkaibigan tayo bago mangyari ang gulo. Alam ko. Thank you. Nangilid ang mga luha nito. Kumilos ito upang yakapin siya. Napapikit siya at napangiti bago yumakap pabalik dito. Naging maayos na ang relasyon ni Samantha sa mga Sarmiento at ikinatawa niya yon sa kabila ng kanyang pagluluksa. Matapos mailibing ang kanyang ama ay sakto namang naayos na ang visa ni Samantha. Sa Amerika sila mag-uumpisa ng bagong buhay. Iniwan nila ang farm kay Manang Esther. Nagpaalam sila rito ng maayos bago sila lumipad patungong Amerika. Magilo siyang tinanggap ng lolo Luciano ni Sebastian. Half Filipino at half American pala ito at matagal nang naninirahan sa Amerika dahil naroon ng family business nito, katulad ng Morris Telecom Company. Malakas pa ito sa edad na 70 years old at kabaliktaran ng ugali ni Sebastian. Mainitin kasi ang ulo ng kanyang nobyo kumpara sa matanda na mahaba ang pasensya at masayahin. Are you feeling good, babe? Malambing na tanong sa kanya ni Sebastian. Niyakap siya nito mula sa likod habang nakatanaw sila sa city lights sa baba. Kasalukuyan silang nasa opisina ng mismong kumpanya ni Sebastian. Ipinasyal siya nito roon upang ipakilala na rin sa mga staffs nito. Ang saya-saya ko lang kapag kasama kita, babe. Ani Samantha habang dinadama ang mga labi ni Sebastian sa kanyang leeg. Excited na ako makita ang baby natin. Magpapakasal na tayo para mai-apply agad kita ng green card para wala na tayong maging problema sa status mo rito. I know maraming nangyari sa taon na to sa buhay mo, babe. But let me promise you one thing. I will never make you feel alone anymore. Nandito na ako. Magiging sandalan mo ko habang buhay. Nag-init ang kanyang dibdib sa narinig. Napangiti siya at niyakap ang mga braso nitong nakapulupot sa tiyan niya. Thank you so much, babe. Sa dami ng pinagdaanan ko, palagi kang nandyan. Ang saya-saya maging parte ng mundo mo. Nakilala ko rin ang mga staff mo at alam kong makakasama ko sila someday. Are you sure gusto mo magtrabaho dito sa company ko? Bakit? Duda ka ba sa skills ko? Tumawa ito sa naging tono ng kanyang tanong. No, it's not like that. Kapag kasi dito ka sa company ko nagtrabaho, ilalagay ko mismo ang desk mo sa tabi nitong office ko para palagi kitang nakikita at nababantayan. Pinamulahan siya ng muka at bahagyang natawa sa sinabi nito. Wow, talagang gustong-gusto mo kong makita ha? But seriously, you don't have to do that. You can hire me pero ayoko may special treatment sa akin, okay? Baka mamaya sabunutan ako ng ibang staff mo. Subukan lang nilang saktan ka. I'll fire them immediately.
Kahit mawalan ka ng staff? Yes, alam mo naman na kahit anong mangyari, ikaw at ang kaligtasan mong pipiliin ko ng paulit-ulit. Kaya kong isakripisyo lahat. Huwag ka lamang masasaktan na mawala sa akin, babe. Ganun kita kamahal. Napangiti si Samantha at hindi maitago ang kilig na nararamdaman. Well, matagal-tagal pa naman yon since manganganak pa ako. And then ikakasal pa tayo. Tapos aalagaan ko pa ang baby natin. Siyempre uunahin ko muna ang pagiging loving wife mo at pagiging mother sa baby natin. And I can't wait for that to happen, babe. But for now, habang hinihintay pa natin ang paglabas ng baby natin, I wanna give this to you. Nagulat si Samantha nang ipakita sa kanya ni Sebastian ang isang pulang box. Nangilid kaagad ang kanyang mga luha kahit na hindi pa yun binubuksan. Babe, take this as my promise of forever. Masuyang bulong sa kanya ni Sebastian. Akmang luluhod ito sa kanyang harapan, ngunit pinigilan niya ito. Bagkus ay niyakap niya ito ng mahigpit. You don't have to kneel and ask me if I want to marry you. Alam mo na ang sagot ko. Oo, pakakasalan kita. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa isang desisyon sa buhay ko. Mahal na mahal kita at alam kong panghabang buhay na to. Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan siya. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nito. I love you so much, babe. Sinakop nito ang kanyang mga labi at saka isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ngumiti sila sa isa't isa bago muling siniil nito ang kanyang mga labi. Lumipas lang ang ilang araw, naganap na nga ang kanilang pag-iisang dibdib. Gusto sana ni Samantha ng isang simpleng kasal lamang, ngunit naging ang grande yon dahil sa kagustuhan ni Sebastian na iparana sa kanya ang ganoong klase ng kasal. Mala fairy tale yon at marami ding imbitado ng mga malalaking personalidad. Nasa Pilipinas pa pala sila ay pinaaasikaso na nito sa mga tauhan ng kasal nila. Iyak siya ng iyak habang naglalakad sa gitna patungo sa kinaroroonan ni Sebastian. Maging ang kanyang wedding gown ay nasa kalahating milyon na ang presyo. Mabuti na lang at hindi pa masyadong halata ang pagbubuntis niya. Hindi niya napigilan ng humikbi habang nagbibitiw ng vow si Sebastian. At kahit nang siya na mismo ang nagsasalita, ay walang tigil ang kanyang pagluha sa labis na saya. I, Samantha Aguilar, take you, Sebastian Salcedo, to be my wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do us part. Matapos yun ay nagpalitan na silang dalawa ng singsing at inanunsyo na ng pari na sila ay opisyal ng kasal. Naghiyawan at nagpalakpakan ng kanilang mga bisita pagkatapos niyon, lalo na nang halikan na siya ni Sebastian. Ang kanilang lolo Luciano naman ay proud na nakangiti lamang sa kanilang dalawa habang pumapalakpak din. Sobrang saya ng puso ni Samantha noong araw na yon, lalo pa noong kinagabihan ng kanilang honeymoon. Hanggang sa dumating na ang araw na ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Sinunod ni Samantha ang pangalan nito sa ama nitong si Sebastian dahil kitang-kita niya ang pagiging magkamukha ng kanyang mag-ama. Tuwang-tuwa ang lolo nito nang makita ang apo nito sa tuhod. Nanatiling housewife si Samantha. Masaya siya sa pag-aalaga sa kanyang anak habang si Sebastian ay naging buo na ang atensyon sa kumpanya nito. Babe, tingnan mo si Baby JR. Habang lumalaki siya, kamukhang-kamukha mo talaga. Parang Xerox copy mo ah. Manghang wika ni Samantha habang karga ang nooy 1 taong gulang na nilang anak na si Sebastian Jr. Let me see. Niyakap siya ni Sebastian mula sa kanyang likod at sinilip mula sa kanyang balikat ang kanilang anak na dumidede. Kakagaling lang ni Sebastian mula sa shower dahil kakauwi lamang din ito mula sa opisina. Well, he has my eyes, nose and lips. Pati kilay niya sa akin nagmana. Maputing kulay ng balat lang yata ang nakuha niya sa'yo, wifey. Mapang-asar na wika ni Sebastian sa kanya. Napanguso siya rito. Inaasar mo ba ako? Tingin mo malulungkot ako dahil lang sa ikaw ang naging kamukha ng baby natin? Of course not. Masaya nga ako na nagkaroon ako ng little Seb ko eh. At saka, hindi pa naman huli ang lahat. Malay mo kapag nagka-baby ulit tayo, maging kamukha ko na. Ikaw naman ang aasarin ko. Akala mo ikaw lang ah. Humalakhak ang kanyang asawa at hinalikan siya sa pisngi. Of course, hindi ako maaasar. Katulad mo, gusto ko rin ng little version ng wifey ko. That face of yours, dapat lang namanahin yan ng susunod na baby natin. Dahil sa mukhang yan, maraming nabaliw na lalaki. At isa na ako ron. Plus, I fell in love with your whole personality. And si Harvey? Mapang-asar niyang tugon. Nabura tuloy ang ngiti nito sa sinabi niya. Wow, just wow. Naalala mo pa talaga yun? Natawa siya sa reaksyon nito.
Char lang, ikaw naman masyado kang pikon. Binibiro lang naman kita. Chinecheck ko lang kung seloso ka pa rin. Naiirita ako kapag naaalala ko yung lalaking yun, wife. Hindi lang dahil sa muntik na kayong mapahamak ng anak natin dahil sa kanya. Dahil na rin sa muntik mo na siyang pakasalan kung hindi lang dahil sa akin. You know what? I still wonder kung hindi ako dumating sa kasal mo noon kay Harvey. Tutuloy ka pa rin kaya? Sa tingin ko hindi. Siguradong hindi ako papasok sa simbahan na yun at magiging runaway bride ako. Naging runaway bride ka pa rin naman. Kasama nga lang yung future husband mo. Ako yun, syempre. Napangiti siya rito at pinamulahan ng pisngi. Grabe, kahit kasal na tayo at may anak na, ganun pa rin ang effect mo sa akin. Kinikilig pa rin ako sa'yo, Seb. Aba, dapat lang. Nagkatawanan sila. Maya-maya ay hinalikan siya ni Sebastian sa kanyang mga labi. I love you so much, Mrs. Samantha Salcedo. I love you more, Mr. Sebastian Salcedo. Forever. Thank you for saving me and for giving me this wonderful family. Forever, wifey. Lumipas pa ang 2 taon, nagdesisyon na si Samantha na magtrabaho muli. Nagkaroon na rin kasi ng mapagkakatiwalaang yaya ang kanyang anak, kaya kampante na siyang iwanan ito upang tulungan sa kumpanya ang kanyang asawa. Hindi kalaunan ay naging accountant manager siya ng Morris Telecom Company. Katulad ng pangako sa kanya ni Sebastian, hindi siya nito binigyan ng special treatment. Ayun nga lang, palagi siya nitong ninanakawan ng halik tuwing walang nakakakita sa kanilang staff. Hindi na sila muling biniyayaan pa ng anak, ngunit ayos lamang yun sa kanila. Sapat na ang isa nilang anak na siyang nagbibigay sa kanilang mag-asawa ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Si Sebastian, ang kanyang asawa, na kung dati ay takot magmahal ng lubos sa takot na mauubos ang sarili, ngunit ngayon ay sagad na kung magmahal. Nawala ang takot nito dahil pinili ni Samantha na yakapin ang pagmamahal na ibinibigay nito, pinahalagahan at ibinalik na walang pag-aalinlangan. Hindi maipagkakaila ni Samantha na ang pagdating niya sa buhay ni Sebastian ay may katumbas na malaking aral. Ang pagmamahal ay maaaring ibigay kahit walang inaasahang kapalit. Yun ang pinakapurong uri ng pagmamahal. Masaktan ka man sa huli, ang importante ay naging totoo ka at ibinuhos mo ang pagmamahal na mayroon ka. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.